Ako po naniniwala para sa aking pagsasaliksik. Ang programang nga nating daan ay nag-practice ng rightly dividing the word of truth. Kasi po sa aking pagsasaliksik, napatunayan ko na may panatag na turo. Ang basihan po ngayon sa ating kapanahunan, turo. Ngayon po, ang tanong ko po related po dun sa ating topic. Ang tanong ko po, dun po sa Mateo 28:19, ang 11 alagad ni Kristo may utos na, dahil dito, magsiyaon nga kayo at gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. At isilay inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Mayroon pong turo. Ngayon po, dun po naman po sa 1 Corinto 1:17, sabi po doon kay Apostol Pablo na isa ring alagad, apostol sa mga hintil, sabi po, sapagkat ako'y naparito upang hindi bumautismo, uturo bautismo, kundi upang mangaral ng Ebanghelyo. Hindi sa karunungan ng salita, baka kumawala ng kabuluhan ng krus ni Kristo. Ang tanong ko po, kasi po, dapat sila nakakasundo. Ba't mo na makakaiba yung ihabilin ni Kristo doon sa 11 alagad at kay Apostol Pablo? Hindi ganon. Hindi ganon. Pag paumanin mo, huwag ka magagalit. Ang lahat ng mga alagad, lumalakad sa isang espiritu. Meron silang complete and perfect harmony. Basahin natin. Hindi baga kami ay nagsilakad sa isang espiritu. Hindi baga kami ay nagsisunod sa gayunding mga hakbang. Ayun. Di baga kami ay nagsisilakad sa isang espiritu? Di baga kami sumusunod sa gayunding mga hakbang? The very manner that was taught by Jesus Christ, yun ang kanilang sinusunod. Pero let us examine further the declaration of Paul in 1 Corinthians 1:17. Basahin natin. Sapagkat hindi ako sinugo ni Kristo upang bumautismo, kundi upang mangaral ng Ebanghelyo. Ngayon. Ang tanong, bumautismo ba si Pablo? Bautismo po. Oh. Pero sa 14 po, nagpapasalamat po siya. Kasi po, konti lang po yung binautismohan niya. Kasi Oo, sa Corinto. Opo. Ganito. Nagpapasalamat ako sa Diyos na hindi ko binautismuhan ng sino man sa inyo, maliban kay Crispo at kay Gayo. Bakit? Nakita niya yung mga hindi niya binautismuhan na yon na naging member. Ang sabi nung iba, ako ika kay Pablo. Ako ika kay Cephas. Sabi naman nung isa, ako'y kay Kristo. Ang sabi naman nung isa, siya'y kay Apollos. Nagkaroon ng division kasi sa Corinthian, sa church at Corinth. Nagkanya-kanya sila ng paborito. Mabuti na lang hindi ko kayo binotismuhan, sabi niya. Kasi kung ako nagbotismo sa inyo at nataon akong pinili nyo, lalabas para bang isinalig ko kayo sa akin. As if I have introduced myself to you. I have caused myself to be received by you. Hindi si Kristo lalabas. Ganun ang ibig niya sabihin doon. Pero, nagpapasalamat ako, hindi ko binotisman sino man sa inyo, malibang kay Kristo at kay Gayo. Sapagkat hindi ako sinugo ni Kristo upang bumotismo, kundi upang mangaral ng Ebanghelyo. Nabotismohan ko rin naman yata yung sambahayan ni Estepanas, pero maliban sa mga ito, wala na akong natatanda ang iba pa. He's not so sure, pero yun lang ang nare-recall niya, no? Pero the question is, nagbotismo siya. Ngayon, bakit niya sinabing, hindi ako sinugo para bumotismo, kundi upang mangaral na Ebanghelyo? Kasi evangelist si Paul, hindi naman siya baptizer eh. Meaning, ang weight ng kanyang ministry nasa evangelism, hindi nasa baptism. Pero makakapag-baptize siya. Kaya lang, ang preference niya yung evangelism. Kaya nga sa mga lugar-lugar, kung kailangang magbautismo, kung kailangang merong maiwan, ang ginagawa ni Paul ito, sa Titus chapter 1 verses 5 to 9, ganito, pakinggan mo kapatid. Dahil dito'y iniwan kita sa Kreta upang husayin mo ang mga bagay na nagkukulang. Ayan, tinan mo ha. Sabi, ang kausap niya rito, si minister, si Titus, si Tito. Iniwan kita sa Kreta upang husayin mo yung mga bagay na may kulang. Maghalal ka. At maghalal ng mga matanda
sa bawat bayan, Gaya? na gaya ng ipinagbilin ko sa iyo. Nararapat. Tuloy. Kung ang sino man ay walang kapintasan, asawa ng isang babae lamang, na may mga anak na nagsisampalataya, na hindi maisusumbong sa pangiligalig o suwail, sapagkat dapat na ang obispo ay walang kapintasan. Palibhasa ay siya'y katiwala ng Diyos, hindi mapagsariling kalooban, hindi magagalitin, hindi manggugulo, hindi palaaway, hindi masakim sa mahalay na kapakinabangan. Dito, sinasabi niya ang instructions kay Tito na iniwan ko kita sa Kreta, ito gagawin mo. Kasi, kailangan siya umalis eh. Tandaan mo, evangelista siya. And he is compelled to preach the gospel sa lahat ng dakong maaari niyang marating. Kaya, mag-iiwan siya ron. Maghahalal si Tito ng mga obispo, matatanda. Yun ang magagawa ng bautismo, hindi si Pablo. Kasi, parang ako, kapatid, ano? Sa Hong Kong, may bautismo nung nakaraang linggo. Do I have to leave the Philippines just to baptize those people in Hong Kong? Mas marami akong dapat na gawin trabaho rito sa Pilipinas eh. Sa Davao, may bautismo ka makalawa, kailangan ba pumunta? Wala na akong magagawa. Ang mangyayari sa akin, baptizer ang labas ko. Kasi, may bautismo sa Sorsogon, may bautismo sa Visayas, may bautismo sa Norte, may bautismo sa ibang bansa. Ang mangyayari sa akin, wala na akong gagawin kundi bumautismo. Para nga ganito eh. Kami, aming paniniwala, ang kapatid na may sakit dapat dalawin, ano? Kung ngayon, dumadami ang kapatiran, merong may sakit sa Davao, pagka ang gagawin ko yung magdalaw ng may sakit, wala na akong magagawa, kundi magdadalaw na lang mula Lunes hanggang Linggo. Therefore, kailangan kong maglagay ng mga katiwala. Kaya sa amin, merong baptizer dun sa Visayas, may baptizer sa Mindanao, but I am doing the evangelistic work of preaching the gospel from here to the world over. Kasi, kaya ko naman nasasabi yon, ang tapes ko pinapadala sa Amerika, sa Taiwan, sa Saudi Arabia, nakikinig sila ron sa pamamagitan ng tape-recorded service, ano? Ang evangelism sa akin, bahala na yung mga kasama ko magbaptize, dumalaw sa may sakit. Kuminsan, pagkakailangan talagang dumalaw sa may sakit, kagaya ngayon, meron akong dadalawing may sakit, pagkatapos nito, saka pa lang ko dadalaw. Tamo? Merong urgency ang work eh. Yun ang dapat mong bigyan ng priority. Yun ang ibig sabihin ni Pablo. Ang priority niya is to evangelize, not to baptize.